Magandang hapon mga kapares, ang liham na ating babasahin ngayong hapon na ito ay galing kay Emily. Dear Ate Karen, una sa lahat, nais kitang batiin ng isang napakagandang araw at maging sa iyong mga kasamahan sa Yes FM at lahat ng mga tagapakinig ng inyong programang Yes Diaries Book 2. Sa totoo lang, noong una kong napakinggan ng inyong programa, na-excite akong sumulat upang ibahagi ang aking problema at makahingi man lang ng payo kung ano ang dapat kong gawin. Ako nga pala si Emily, 29 years old, kasalukuyang nakatira dito sa Maynila. Sa madaling salita, taga-probinsya ako at galing sa Cotabato City. Isa akong biyuda at may 3 anak. Nang namatay ang asawa ko, nakapagdesisyon ako na magtrabaho sa Davao City at doon nakarelasyon ko si Jeopardy. Masaya ako sa relasyon namin, kaya lang sensitibo siyang lalaki. Madali siyang magalit at napakasiloso niya. April 13, 2007, umuwi ako sa amin at doon ay may nakilala akong isang binata. Siya si Bebot. Nagkarelasyon kami at hindi naglaon, ay nag-propose siya sa akin na magpakasal na kami. Ate Karen, pinag-isipan ko ng mabuti ang proposal ni Bebot hanggang sa nakapag-decide ako na tanggapin ang alok niya sa akin, alang-alang sa aking mga anak, dahil naaawa at nahihiya na rin kasi ako sa aking mga magulang at mga kapatid na nagpapaaral sa kanila. Ayaw ko na rin iasa sa kanila ang responsibilidad ko sa aking mga anak. Sa madaling salita, namanhikan sila Bebot sa amin. Kaya lang, pagkatapos ng pamanhikan, ay nag-iba naman ang aking desisyon. October, dapat ang kasal namin. Kaya lang, nakiusap muna ako kay Bebot na magtrabaho muna sa Maynila at ipagpaliban na lamang muna ang kasal namin sa susunod na taon. Ate Karen, hindi naman siya tumanggi dahil para din naman sa mga anak ko at para sa kanya ang gagawin kong pagtrabaho dito sa Maynila. Nagkasundo kami na sa May 20, 2008 ang aming kasal. Namasukan ako bilang katulong sa isang bahay dito sa Maynila. Sa totoo lang, Ate Karen, sa panahong iyon, patuloy pa rin ang relasyon namin ni Jeopardy. Lingid sa kaalaman niya na may namanhikan na sa akin. Mahal na mahal ko si Jeopardy, kaya nalilito ako sa lahat ng desisyon ko. Sa totoo lang, wala akong naramdaman na kahit katiting na pagmamahal kay Bebot. At simula rin nang pumunta ako dito sa Maynila, ay lagi na lang kami nag-aaway ni Jeopardy. Konting bagay lang, nag-aaway na kami. Lagi na lang siya nagagalit sa akin. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal si Jeopardy. Kaya lang, hindi niya ako maintindihan. Minsan, kapag hindi lang ako makapag-reply sa kanyang text, nagagalit na siya at pinagdududahan ako na may iba na raw akong ka-text. At umabot kami sa point na nagkahamunan na ng hiwalayan, pero sinuyo niya ulit ako sa pamamagitan ng pagde-text at bigyan ko naman daw siya ng isa pang chance. Ate Karen, litong-lito ako ngayon kung ano ang gagawin ko kay Bebot dahil nga namanhikan na siya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang totoo na hindi ko talaga siya mahal at ayaw ko rin siyang gamitin para lang may bubuhay sa mga anak ko. Pero nagtataka din ako kay Bebot dahil magtatatlong buwan na ako dito sa Maynila pero hindi man lang siya nagpaparamdam o sumulat man lang. Alam naman niya ang address ko. At kahit tumawag man lang dahil alam naman niya ang cellphone number ko. Kaya tuloy naisip ko na baka na-discourage na rin siya dahil biyuda ako at may 3 anak. Ate Karen, ano ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Please, payuhan niyo naman ako para hindi na ako magkamali sa gagawin kong desisyon. At sana mabigyan niyo rin ako ng payo kung sino sa dalawa ang pipiliin ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.
and more power. God bless. And please play the song Torn Between Two Lovers. Para ito kay Jeopardy at kay Debot. Lubos na umaasa, Emily.